Ang pag-usapan natin ngayong araw is bakit ang mga marino ay mas preferred magtrabaho sa barko sa international. May mga nilagay ako dito sa papel ko na ikikwento ko sa inyo bakit kaming mga marino and preferably bakit ako mas gusto kong magtrabaho dito sa barko kaysa sa Pilipinas sa inter-island or yung tinatawag nilang domestic. Number one is we will go direct to the point. Number one, kaya kami dito nagtatrabaho ay mas competitive ang sahod sa international. When I was cadet sa inter-island before, nung cadet ako sa pinanggalingan kong company, ang sahod ko ay 250 per month. So 250 what? 250 pesos. Wala akong proof, pero hindi alam ko, marami sa inyo di kayo maniniwala, pero way back 2007 kasi ako nakapag inter-island hanggang 2008. Ang sahod ko noon is 250, and then nung nalipat na ako sa tumatakbong barko, naging 250 pa rin. And then nung nalipat na ako sa chemical is tsaka pa lang ako sumahod ng 1,000 pesos per month. Way back 2006 yun. And then kung i-compare ko dito sa sinasahod mo, sinasahod namin dito, even cadet ka sa international, syempre hindi ko naman i-discuss yung sahod ng seaman dahil mahabang usapin yan at mukhang marami na namang magiging issue dyan sa sahod na yan, no? Ang cadet kasi mostly sa international depende sa company, pero ang sahod ng cadet is nagre-range ng 5 to 1,000 plus ang sahod ng cadet. Depende sa company, depende sa depende sa nationality ng may-ari ng kumpanya, no? So napakalaki ng difference ng sahod sa international at sa inter-island based to sa pinanggalingan kong company. Pero syempre yung ibang company naman sa inter-island hindi ko naman nasakyan, kaya wala akong idea. Pero based dun sa company na pinanggalingan ko when I was a cadet, ang sahod ng cadet is 250 to 1,000 pesos. At ang trabaho nyo ron ay hindi cadet. Some of companies na mapupuntahan nyo dyan sa inter-island, either cadet kayo, mess boy kayo, at pwede pa kayong maging kusinero. Kasi yan yung naging trabaho ko nung cadet ako sa inter-island. Cadet ako na yung messman, ako pa yung chief cook. So tatlong trabaho ang ginagawa mo sa isang araw, and yet ang sahod ko is 250 pesos. Hindi ko nga magets paano ako nakasurvive ng mga time na yon, pero luckily nakasurvive tayo kasi nandito na tayo sa international. So yun yung una natin. Bakit pumupunta sa international? Bakit mas preferred ng mga seaman sa international magtrabaho? So number 2, maraming libre sa barko. Number 1, libre ang accommodation, libre ang tulugan. Tingnan nyo to. So sa barko, libre yung accommodation. To make it short, libre yung tulugan mo, no? So dito, meron akong toilet. So hindi ko napapakita yung toilet ko kasi marumi yung toilet ko. Meron tayong shower, may toilet tayo, meron tayong sink, no? Meron tayong tulugan, meron tayong upuan, meron akong computer table, no? Meron tayong cabinet, no? So yan yung mga libre, no? Meron tayong ito. Papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga libre. So ito yung nasa listahan ko. So accommodation, ayan, accommodation. So libre tayo ng kumbaga libre ka ng bahay, libre ka ng matutulugan. Hindi lang malinis yung cabin ko, pero maayos tong yung kalagayan ko dito compare nung nandun ako sa inter-island. So may tulugan tayo, may sala, meron tayong sala set, meron tayong computer table,
So dito kompleto lahat halos ng ano, and then yan, meron tayong ano, cabinet. So lahat ng basic meron tayo. Ano pang meron? Food and water. So meron akong tubig diyan, ayan. Ayan yung mga tubig natin, libre yan, walang bayad yan, no? Ayan pa yung mga tubig ko. So libre yung tubig natin. Yung mga pagkain, so panoorin nyo tong video na to. Ito yung mga pagkain namin sa barko. Hello. So magandang gabi sa inyo mga tropa. Kain na tayo. Talagang araw-araw tuwing hapon pinagpaplanuhan kong mag-diet, pero ang hirap talaga men. This reminds me of this reminds me of that. A mí la birria me recuerda mucho a mi abuelito porque él era súper fan de la birria. No? And then ano pa? May water source. Kumbaga libre ang Manila water, 'di ba? So meron tayong tubig. 'Di ba? Libre yung tubig natin. Wala tayong binabayaran diyan. Ano pa ang libre? PPE, Personal Protective Equipment. So, ayan. Meron tayong mga safety shoes, no? Ayan, mga coverall. Ayan pa yung mga coverall ko. And then meron pa akong ayan, mga coverall dito. Gloves, flashlight, gloves, bonnet. Ayan, meron pa tayong mga gloves dito. So yan, mga yan, libre yan. Naalala ko nung nandun ako sa Inter Island dati, yung coverall ko bibilin mo pa 500 pesos. So libre dito yan. So electricity, libre tayo. Lahat yan, ayan, may ilaw tayo dyan. Ayan yung mga saksakan natin. Ito yung saksakan ng kuryente. Meron din saksakan ng kuryente doon sa ilaw. Ayan o, ito yung extension na ayan, ito yung extension na ginawa ko. And then may saksakan din ng kuryente doon sa may ano, kung magsi-shave ka, ayan, meron ka saksakan ng kuryente. So ano pa yung libre, no? Libre yung ating internet sa barko. So panoorin nyo to, yung ano yung itsura ng internet namin sa barko. So ito yung internet namin. Bakita ko sa inyo. Connect tayo sa wifi. Ayan ang internet namin. Pantay yun. Tankers. Ayan pakita ko sa inyo. Libre lang to. Walang bayad. Limited nga lang. Ayan. Then punta tayo sa exchange. So ayan yung internet. Pag kinonek ko yan, ayan yung budget ko. $123.4 pa ang budget ko. So ang budget ko per day is $6.4 per day. Yan, may 123 pa ako. Pag kinonek ko yan, makakakonect na ako sa internet. So yan yung internet namin sa barko. Libre yan, no? So ang internet provider namin is Marlink. So libre yan sa barko. Walang bayad yan. Paano pa yun libre? Internet, hotel. So ilang beses na tayo nakapag-hotel bilang seaman. So normal yan na nakakapag-hotel tayo. So hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nakapag-hotel simula nung sumakay ako hanggang sa umuwi tayo ng barko. So ito yung mga few video clips na mga napag-hotelan namin, and some of the snapshots na napuntahan kong lugar dahil nakapag-hotel kami, dahil libre to. Hindi ko i-discuss ngayon yung yung reason bakit kami nakakapag-hotel ng libre. In the future gagawin ko ng vlog. So airfare, ano pa? Libre tayo ng eroplano.
So libre tayo ng hotel. So sa mga, ito yung mga bansa na napuntahan namin, nakapag-hotel ako. Libre yung airfare, libre yung pamasahe natin sa eroplano, gastos lahat yan ng kumpanya. Meron tayong insurance kapag sa barko, once na lumipad ang barko, lumipad ang barko. Once na lumipad ang eroplano mula Manila hanggang sa makarating ka ng barko, whatever may happen, naka-insured na po kayo. So, wala pang masyadong company ang gumagawa nito sa Pilipinas na shipping. Hindi ko lang alam yung sistema ng ibang shipping companies sa Pilipinas, pero sa international, ganito ang rules, no? Libre ka ng insurance. Kumbaga, nagtrabaho ka, alam mo sa sarili mo, naka-insured ka, na safe ka, whatever may happen, you will be compensated. Your family will be compensated whatever may happen. If something may happen. Hospitalization. Kapag nagkakasakit kami sa barko o meron kaming illness or na-disgrasya kami, ang hospitalization libre kasi ang company nagbabayad yan ng insurance. So, ang gumagastos totally sa amin is yung mga insurance company na binabayaran ng kumpanya. And ano pa? Medical. Libre ang medical. Kapag meron na kaming vessel assignment, ipapamedical kami ng mga companies namin. At ang medical ay walang bayad. Hindi ko lang alam kung yung iba. Baka yung iba. Pero alam ko sa apat na companies, pang-apat na company ko na kasi ngayon, lahat ng medical is walang bayad. Nagkakaroon lang ng bayad, kunyari, sumabit ka sa ganitong medical examination, kunyari, sumabit ka sa dugo or whatever. Kapag mag-uulit ka, para i-retake mo, doon ka na magbabayad. Kasi hanggang yung pinaka-package ng company para bayaran yung medical mo, hanggang doon lang. Kapag sumabit ka, ikaw na ang magbabayad nun. Doon lang kayo kailangang magbayad. Tandaan niyan ha. Importante ito sa mga bago. So number 3. Sa number 2, kita nyo kung ang dami kong sinabi, no, na libre. As of now, wala pa akong nakikitang company sa Pilipinas na kayang magbigay ng ganito. Even doon na lang sa pagta-travel sa ibang bansa para makapunta ka. Hindi mo nga ito makikita basta sa Inter-Island. Mamaya ako sasabihin kung bakit. No? Number 3, yung pangatlo. Meron kaming allies. Ano yun? Meron kaming mga kadikit. Meron kaming mga katropa dito. Sa mga napapanood natin sa mga movie or yung mga nababalita natin, yung mga nagsa-Saudi before, kapag sila ginigipit sila ng mga amo nila or hindi sila pinapasahod or dinadaya sila sa sahod nila or tawag dito, minamaltrato sila, hindi makalaban ang mga Pilipino. Bakit? Kasi ang ano nila is wala silang 100% freedom na malabanan itong mga employer na nananamantala. Sa seaman, kapag sumakay kayo ng barko, meron kaming allies. Meron kaming tinatawag na DPA. Ang DPA means Designated Person Ashore. Kapag may problema ko kunyari kay Kapitan at nakita ko si Kapitan na pinapatrabaho na kami, lampas na sa oras, hindi kami pinagpapahinga or whatever valid reason, pwede akong magsumbong sa DPA directly. Nasa rules yan ng company. So, sino yung DPA? Ang DPA, ito yung irereklamo ko at ito yung DPA. Nasa gitna siya. Siya yung mamamagitan, siya yung gagawa ng solusyon doon sa aking reklamo. So, number 1, DPA. Kaya kung meron man kayong magiging problema on board, anything na valid, pwede kayong magsumbong sa DPA. Kung nasa ibang bansa ako at inaalipusta ako ng amo ko, hindi ako basta makasumbong. Bakit? Kasi nga, under ka ng amo mo. Hindi ko lang alam yung sistema sa ibang bansa, sa mga OFW natin sa ibang bansa, na mga land-based. Siyempre, wala akong masyadong idea, wala man akong experience sa land-based. Pero dito sa barko, ganyan ang sistema. Pwede kang magsumbong sa DPA. Pangalawa, kapag ginipit ka na ng company, ginipit ka ng mga tao sa barko,
or ginipit ka ng kumpanya, whatever valid reason na gusto mo nila silang ireklamo dahil mali na itong nangyayari or whatever reason. Kunyari, di kayo pinapasahod, matagal na, no? O kaya gusto mo nang umuwi, tapos na contract mo, lampas-lampas ka na sa contract, ayaw ka pa rin pauwiin, di ka iniintindi ng company. Pwede kaming magsumbong sa ITF. So yung ITF, ano yung ITF? Nakalimutan ko. Tingnan nyo na lang to. ITF, yan. Yan ang ibig sabihin. Yung ITF, sila naman yung katuwang ng mga seaman kapag gusto naming malabanan yung company or yung barko na against na kami, against our willingness, kunyari willingness to work, sobra nang magpatrabaho, overpatig na kami, hindi kami pinapansin ng company, hindi kami pinapansin ng kapitan, hindi kami pinapansin ng DPA, pwede kami magsumbong sa ITF. Tandaan niyo yan. So meron tayong karapatan na magsumbong, pero make sure na yung pagsumbong nyo sa ITF is valid, kasi pag nagsumbong kayo sa ITF na hindi valid ang reason nyo, magba-backfire yan sa inyo, babalik yan sa inyo, no? So the big question is, bakit walang ganitong kumpanya sa Pilipinas? Bakit wala katulad nito, yung mga free na number 2 sinasabi ko sa inyo, free accommodation, libre yung tubig nyo, water source, libre yung food and water, libre yung PPE, libre yung electricity, internet, airfare, hotel, travel, libre yung pagta-travel nyo. Plano ko sanang gawin vlog to simula nung nag-flight kami sa Manila, kaso lang hindi ko na na-track. Pero nung nakalabas kami kahapon, ang gagawin ko, i-compress ko na lang yung mga picture tsaka yung mga video para meron kayong idea kung ano itsura dito sa Brussels, Belgium, no? Insurance, hospitalization, medical, as of now, maniwala kayo sa akin, wala pang company makakapagbigay nito sa international, sa inter-island. Bakit? Kasi ang mga bagay na ito, para maranasan nyo or para maranasan nyo on your own, kailangan sa international kayo sasakay, kasi wala nitong ganito sa Pilipinas, no? So yun yung 3 reason. Even me, bakit ako nandito sa barko at bakit matagal na ako dito nagtatrabaho, kasi nga when you work sa barko, syempre tinan nyo, magtatrabaho sa barko, safe ako, whatever may happen to me, I will be compensated. Kapag may reklamo ko, meron akong pwedeng pagsumbungan, no? Lahat ng basic necessities ko, tubig, electricity, lahat ng pangangailangan ko para makapagtrabaho ko ng maayos, nandito sa barko. Kaya yun yung 3 reason bakit magtataka kayo ang mga Pilipino, bakit gusto naming magtrabaho sa barko, no? So kung excited ka or gusto mo makapagsiman or gusto mo dito sa barko magtrabaho, no, pwede mo mapanood ang video na ito, paano makakasakay sa international ang isang ordinaryong Pilipino. Panoorin mo ang vlog na to, dahil dito ikikwento ko kung paano ko i-share sa viewers kung paano makakasakay sa international na barko ang mga ordinaryong Pilipino. And then in the future, marami pa akong ituturo sa inyong mga bagay na hindi alam ng mga kapwa natin Pilipino or even yung mga kamag-anak natin. Kaya magtataka kayo, bakit gusto ng mga Pilipino na sa barko magtrabaho? It is because halos lahat ng pangangailangan namin nandito. Ngayon, ang tanong, sir, ba't hindi mo binanggit yung malayo sa pamilya, mau-homesick ka? Hindi kasi yun ang topic natin for today. In the future vlogs, ikikwento ko naman ang mga disadvantages kapag dito ka nagtrabaho. Ikikwento ko yung mga bagay na magiging obstacle or mga hindrances or mga bagay na hindi maganda sa barko. Ikikwento ko rin yan sa inyo sa mga future vlogs ko. Kung nagustuhan niyo ang video na ito,
Don't forget to like, share, and subscribe. And kita-kits tayo sa aking susunod na OFW series. Thank you and God bless po sa inyo lahat. Paalam!